nandito naman po tayo sa kwarto po ng owner. Mga viewers, ito na po yung nilagay po na smart locks. Lock open daw. Oh, galing oh. Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? For today's video, meron na naman po tayong curtains installation po at dito po yan sa Candaba, Pampanga. Pero bago po tayo magtungo doon, share ko lang po sa inyo na dumating po si Yale para po install naman yung mga smart lock po natin. So last time, yung smart lock ko po para sa aking main door na ikabit na, so ipapakita ko na lang po sa vlog sa inyo para po sa mga interesado po. Then ngayon naman po, ang ilalagay po, ibang model po ng smart lock naman. Ang purpose po nito is to add security po sa ating mga main doors. So kasama po natin si Sir Jun po ng Yale at pakita ko po sa inyo at isi-share ko po sa inyo kung ano po yung advantage pag po kay Yale po kayo mismo nagpa-install ng mga smart lock ninyo. Tara po. So ito pong bahay po ito ng partner po natin sa pagbablog. Ayan, so ngayon ito po si Sir Jun. Hello sir. Ayan. So, ito po si Sir Jun ng Yale. So, ang advantage po pag sa kanya po kayo nagpa-install kay Yale, syempre po hindi po mavo-void ang warranty po ng mga smart lock ninyo. And aside po doon, syempre, may assurance po tayo na tama po ang paglalagay po ng smart lock at hindi po magkakamali. Kasi nga po, taga Yale na mismo ang gumawa niyan. Para po sa mga plano po magpa-install, binubook po ito sa kanila once na bumili po kayo ng smart lock. And sir, paano po ba sa payment yan? Bali, pag naka-purchase na kayo ng Yale Smart Lock, tatawag lang po kayo sa aming hotline. May hotline po kami for installation. Yung number namin is +632 854 88218. And sir, ang alam ko po gaya niya, naglalagay po kayo ng smart lock sa amin. Ito po ay may nakaakibat po na fees, pero depende po kasi sa layo po yan, po, no? Depende po sa layo. Ang kagandahan lang po talaga doon, mga ka-viewers, reasonable naman po ang price para po sa pagpapa-install po ng smart lock ng Yale. Ang advantage nga lang po talaga, once na nagka-problem po yung unit, although syempre heavy duty naman po ito, at least meron po kayo assurance na meron po siyang 1-year warranty upon installation. So gaya niyan, ito matagal na nabili sa amin ito eh. Itong smart lock po na ito, yan, matagal na po ito, pero syempre ngayon lang po nakabit. Last year pa po ito ng September, ngayon po nakabit. Ibig sabihin, ngayon pa lang po aandar yung warranty niya. Ayun po, no? So, mamaya papakita ko po sa inyo yung nagagawa po nitong ilalagay po ni Sir Jun na smart lock. And now mga ka-viewers, ito na po yung nilagay po na smart lock. So, ito po ay si YDR323. Ang purpose po nito is to add security po again sa inyo po mga main door. So, ito po ay meron pong kalakip na RFID po or digital door lock po na card. And ito po ay PIN code. Tapos po, meron din po itong alarm once po na may plano po manloob sa bahay ninyo. Ayan, tutunog po yan. So, ngayon, try po natin. Ayun po, open na. Diba, ang galing. Ang cute pa niya. Kung papapansin niyo po, hindi po siya ganun kalakihan yung size niya. Pero, syempre, yung hinahanap niyo po na smart lock na ibibigay po niya. And kung gusto niyo naman po less hassle, again, meron po tayong card. Ganyan lang po yan. Ayun na. Na-read na niya. Tchanan! Guys, try natin yung ating fingerprint, no? Kung mariread na siya. Lock open daw. Oh, galing, ha? Sige, si Raj naman. Bali, 3 seconds po sa paglalak. Sige nga, Raj, try mo sa'yo. Okay. Galing, no? Nakakasosyal ng pinto, saka nakakatuwa naman. Guys, meron din tayong mechanical key just in case. Kung ma-deadbat man or what, meron tayong magagamit po na key, no? So mga ka-viewers, si Yale po, marami po silang ina-offer po ng smart lock. Ilalagay ko po sa description box po yung link para po ma-check nyo po yung mga ina-offer po nilang smart lock. And syempre, again, ito po kasama po natin si Sir Jun para po sa mag-i-install po ng mga smart lock po ninyo. Ilalagay ko na rin po sa description box po ang contact details po ni Sir Jun para po makapagpabook po kayo pag ipapalagay nyo na po yung mga smart lock ninyo. And ang mga ka-viewers, kakatapos lang po ng installation ng smart lock. So ngayon ay paalis naman po tayo para mag-install naman po ng mga kortina sa Candaba. So update po kayo once na nandun na po tayo. So focus lang muna po tayo sa driving. So see you later.
Bale, ito po yung client po natin sa Candaba, Pampanga at ito po ay OFW from Japan. So ito po si ma'am, dati na po siya nakasubaybay sa atin. And nung inocular ko po itong house, present ko po sa kanya yung mga ginagamit ating fabric na which is galing po ng Korea. Then ito po, yung nakikita niyo po ito na blackout, ito po ay 100% polyester po yan and 100% blackout heavy curtains po. Para po sa napili po na kulay ng client, ito po ay light brown and cream. And ito po yung linen natin. Threads po yan. Kahit po, tingnan nyo po, talaga pong maganda po yung quality po nito. So ito po, pag po nagpalagay po kayo sa amin, is complete set na po yan. Ngayon po, ang unang yung tanong, paano sa presyuhan? Ang presyo po is nakabase po yan sa laki po at dami ng windows ninyo. For example po, ito pong windows na ito, ganito po yung sukat niya, ito po yung magiging presyo niya. Pero since meron pa po kayo papagawa, magpa-plus, hanggat po, ayun po yung maging grand total niya. Marami nagsasabi na, tela lang po ito, ganyan. Pero hindi po, no? Babawi po kami sa quality and kalidad po ng mga materials namin. Kaya tingnan nyo po, gaya ng napanood sa video, nagdala po tayo ng sewer kasi na-achieve po natin yung tamang length. We tried po na hindi po hahalik sa flooring po yung fabric para po hindi kumapit po yung dumi. Kaya po may sewer tayo. And sa pagdadala po ng sewer, hindi po basta-basta tayo magdadala lang dahil may nakita po tayo mananahe. Well assured din po, yung mananahe po natin is well skilled. Kaya po ito po, yung aking mananahe po talaga, matagal na po nagkukortina yan at subok na po talaga na magaling po talaga siya at na-master niya na po yung pagtatahe, which is nakikita po ni client na talaga pong pulido. Alam niyo po yung client po natin is nakakatuwa. Sabi niya, Sir Billy, alam mo, hindi mo naman kailangan explain na sa akin yung mga fabric mo kasi talaga alam ko maganda at talagang nakikita ko yung mga gawa mo, quality. And ako kasi ang gusto ko, Sir Billy, talagang yung deserve ng bahay ko yung ilalagay. Kaya ito, willing akong mag-invest sa magandang kurtina para mas lalo magmukhang elegante ang aking house, which is, ayan po. So, explain ko lang din po sa inyo kasi ito pong sa living area po ng client, meron pong hagdanan dito. So, ang naging finish po netong fabric po natin dito na blackout is naka-level po sa dalawang stairs po na ito. Tapos po, pag binaba, diretso po yan. Dahil nga po meron tayong dalang mananahe, yun po yung advantage. Kaya po natin kuhanin yung pinaka perfect fit po ang kortina. Kaya yan po, napatabas po natin ng on the spot. Dito po mga ka-viewers sa second floor, meron po tayong nilagyan dito na sliding door, which is ito po, natakpan na po yung sliding door and nilagyan po natin siya ng asphalt curtains na ang kulay po nito is cream and tan po yan. So, di ba po, napaka-elegante po ng finish natin. Dito naman po sa bedroom number 1, bali ang nilagay po natin dito is smoke and gray po ito na combination. So, sinabi ko po sa client, para po sa akin kasi, madalas po tayo naglalagay po ng mga asphalt curtains. Iba po ang atake pag light colors. Kaya po light po na shade of gray ang ating nilagay. Ayan, smoke and gray na may linen, tassel, and curtain holder po. So, lagi itong tinatanong sa atin, Sir Billy, ilang inches kaya yung pwedeng allowance para po maisagad sa ceiling yung mga curtain? At least 8 inches po. Pag sinarado nyo po ito ay smooth po ang pag-glide. At least again po yung hole sa ceiling po na design, 8 inches, ang pinaka-safe po, 9 inches, maluwag na po yun. Pero ito po, swak naman po siya dahil po nasa 8 inches po yung allowance po ng ceiling na ito. Kaya ayan po yung finished product po natin dito. Since pan po sila ng curtains, so ito po ang pinagawa ng client. Meron po sila mga pinaka-custom made sa atin na mga velcro type po ng curtains. At kung mapapansin nyo po, maiksi lang po sila. Dito naman po tayo sa kwarto po ng owner. So nung nag-ocular po ako dito, ang original plan po, ito po is wall to wall. Then ito po ay blinds. Then sabi ko po kay client, mas okay talaga na wall to wall kasi talaga po naka-akma yung sukat ng wall niya or yung kurtina po, swak na swak sa wall na ito. Kaya yan po yung naging finish wall to wall. Ang naging inspiration po namin, ang gusto po ni client talaga is may touch of brown. So nung nakita ko yung comforter niya, ma'am, ito po yung bagay na kulay, sand. And ternuhan po natin ng brown. Ang napili niya pong brown is tan. So sand and tan po yan. And ito po yung naging outcome. Ayan.
Sobrang ganda po. Ito po ay isa sa favorite part ko dito sa house niya kasi ang laki po ng in-improve and lalo pong naging maganda. So, syempre, ito po yung headboard niya and ito po yung naging background. Kaya, di ba, napaka-elegante po. So, shout out po pala kay Bukawi Furniture Center kasi yung mga bed frame po ni ma'am and mattress, galing po yan kay Bukawi Furniture. Bale, ito po yung naging finished product po natin sa bahay po ng ating client from Candaba, Pampanga na OFW po from Japan. So, ayun po, mga ka-viewers, kung gusto niyo po magpa-install, magpa-ocular po sa amin para magka-idea po kayo sa presyo po ng ating mga kurtina, pwede po, no? So, sa ocular po, meron po tayo nakaakibat po na ocular fee, pero nakadepende naman po yun sa layo po ng lugar po ninyo. And yung ocular fee na po yun, nililess naman po natin yun sa grand total. And syempre mga ka-viewers, we offer din po ng installment plan, especially po sa balance, pwede po natin ibigay ng 3 months to pay without zero interest po para po makagaan. At syempre po, ayun po yung munting regalo ko sa ating mga OFW. And again, gusto ko lang po linawin sa inyo na hindi lang po ito tela, ito po talaga ay made from Korea, imported po yung mga yan. Kaya masasabi ko po sa inyo na worth it po na investment po. Kasi alam ko po, maganda pong ilagay sa bahay ninyo kung ano pong deserve gaya po neto, no? So again, maraming salamat po sa panonood. Sana meron po kayo akong idea sa vlog na ito at na-inspire po kayo. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!